Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Kay magandang umaga. Ba't malungkot kayo? Dahil ba maraming upuan kaysa umupo? Now sa umagang ito mga kapatid, ilang araw na lang Pasko na. Ano ba yung mga sana natin ngayong Pasko? Marami sa atin, sana maraming regalo. Okay? Yun yung mga nais ng tao. Sana maraming handa. May nagsabi naman, sana maraming jowa. So, wag naman. So, ang Pasko, mga kapatid, ay isa sa mga tradisyon. Ang Misa de Gallo ay isa sa mga novena na ginagawa nila noon para ang ating mga sana ay magkatotoo. Okay? Sana maraming biyaya sa buhay. And then sana walang sakit, di ba? Yun ang mga nais natin. So, kompleto ang pamilya, yun ba ang pinakamahalaga sa Pasko o maraming regalo? Yung iba kasi nasa ibang bansa pa, nasa ibang lugar pa, okay? So, nais natin na maganda ang mangyayari ngayong Christmas bilang paghahanda. Yung iba naman, sana bayad na ang mga utang para maging maayos na. At yun ang maging magandang balita. Pero sa gospel natin, ano ba ang sana? Okay. Dapat ganito ang sana natin ngayong Pasko. Sabi ni Juan Bautista, magpatawad. Okay? Sana nagpatawad na. Okay? Maging matuwid at malinis ang pamumuhay dahil yun ang mensahe ng ating gospel ngayon. Napakahaba yung gospel. Maraming nangyayari mula sa mabuting balita ng Panginoon, okay? Mula sa pangangaral ni Juan, sa bautismo ni Kristo, tinukso si Jesus, and then tumawag si Jesus ng kanyang mga apostol. Maraming pangyayari. So, ang pinakasentro na gustong ipamalita ni Juan para sa ating lahat ay pagsisihan, talikdan ng mga kasalanan at magpabautismo. Okay, mahalaga ba ang bautismo? Bakit paulit-ulit ito? Na magpabautismo kayo upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Now, ang baptism, isa ito sa mga gawain ng mga church. Dapat ang lahat ay mabinyagan. Kasi ang bautismo ay para sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya kung tayo'y maghanda ngayong Pasko, dapat pagpapatawad. Yan. Dapat nabinyagan na lahat, i-secure natin. Kasi ang muling pagbabalik ni Kristo ay ano na yan eh. Yung Christmas is waiting for the second coming of Jesus Christ. Yun din ang tradisyon na ginagawa ng mga Kristiyano. Na sana lahat ay nabinyagan na. Isa yan sa mga misyon ng simbahan. Ihanda ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng baptism, pananampalataya at pagtanggap sa mabuting balita. Ang tao pag-usapan yung pagpatawad, di ba? Parang KJ naman yan, Father. Christmas, yun ang pinaka-topic ng simbahan. Na nakalimutan natin na yun ang pinaka-purpose kung bakit merong Misa de Gallo upang ihanda ang bawat isa, upang ihanda tayo kung sakaling babalik na si Kristo. Kasi yung pagbabalik ni Jesus ay katapusan na yon, wakas ng panahon. That is biblical na sa pagbabalik ni Kristo, mawawala na itong meron tayo ngayon. Langit, lupa, lahat ng bagay sa daigdig na ito. So itong recommendation sa ating mga manunulat na gamitin ang panahon ng Pasko para ipakilala si Kristo. Yan, maganda yon. Okay? Gamitin ang panahon ng Pasko para ipakilala sa iba si Kristo. Yan ang pinakamagandang advokasya, matutuwa pa ang Diyos sa tao kapag ganun tayo. Okay, gamitin ang panahon ng Pasko sa pagbabalik tanaw. Ano ba yung dapat balikan ng tao? Di ba? Kung bakit may mga retreat taon-taon ng mga church para i-refresh yung mga pangyayari. Yung kahinaan, dapat maging malakas ng tao. Yung mga problema, dapat ma-resolve yan. Kasi hindi ka maging malakas sa daigdig na ito kung andyan pa rin yung mga nagpapahina o nagpapabagsak sa buhay ng tao. So sa pagbabalik tanaw,
makikita natin yung ano ba yung kahinaan at ano pang dapat gawin ng tao bilang mananampalataya ng ating Panginoon. So marami na nagpatutuo sa daigdig na ito. Paano ba maging complete happy ang tao? Paano ba maging masaya ang tao? Sabi, pag maraming pera, Father, masaya. Ano lang yan, pansamantalang kaligayahan lang yan, yung mga bagay na yan. Pero alam nyo, paano makukuha ng tao yung complete happiness ay sa pamamagitan ng espiritualidad. Kaya hindi mo makukuha sa mga bagay-bagay sa mundo itong complete happiness. Kahit ngayong Christmas, bibigyan ka ng regalo, pansamantala lang yan. Pero nananatili ka pa rin malungkot buong taon. Sana naman, wag buong taon. So, naging masaya ka lang dyan, pansamantala. O, ito yung dapat nating tingnan. Complete happiness is when you forgive. Di ba? Sa church, laging sinasabi, magpatawad na. Kasi doon mo makita yung kabuuan. To forgive and to forget. Kaya nyo ba yun? Sabi nga ng isang manunulat, yung mga wise person, kaya nilang kalimutan. Kaya nyo ba? Pero yung average lang daw, kaya nilang magpatawad, pero hindi daw kayang kalimutan. So saan tayo doon? Wise person o average lang? So sana ganun wise tayo. Kasi mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos ay napakahirap yung lagi nating sinasabi, mahalin mo ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin ang kapwa. Mahirap yon. Kasi yung refleksyon ng Panginoon ay yung kapwa. Kung ano ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa yung Panginoon. Hindi pwedeng magmahal ka sa Diyos na hindi mo mahal ang kapwa o kapatid. Kaya kung may mga issue na nangyayari, issue lang yon. Hindi yung pagkatao, yung kamuhian mo, kundi yung pangyayari lang. Okay? So, ganun sana ang tao. Ganun sana mag-isip ang mga tao para mapanatili yung kanyang kahandaan spiritually. Mamuhay ng makatarungan, that is complete happiness. Yung the way tayo na gustong maging masaya, minsan hindi tumpak sa solusyon na gusto nating maging malaya. Ano may mga ganun? Gusto mong maging masaya, iba yung aksyon na ginagawa ng tao. So nananatili pa rin yung pagsubok kung mga pangyayari. Tingnan natin si Kristo. So ano ba ang meron kay Jesus? Si Jesus ay hindi kinikilala ng mga pari. Okay. Sa panahon ni Kristo, maraming mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Nagagalit ba si Jesus sa mga tao? Di ba okay lang ni Kristo? Darating ang oras na kikilalanin ninyo ako. O dapat ganun din ang tao na umaasa tayo sa darating na panahon na maging okay. Pero hindi yung, bahala ka. Kung ano ka ay sige, di wag. So hindi ganon. Si Jesus ay lalim yung kanyang pag-unawa sa sitwasyon, sa tao, sa mga pangyayari. So maganda kung ganoon din tayo, kasi Kristiyano di ba? Yung mga Kristiyano, dapat ginagaya natin si Kristo kasi Kristiyano nga, Christ a follower. So, tingnan mo si Kristo, wala siyang kayamanan. Nagsabi sa Lord, bakit wala kaming makain? May time na ang mga apostol ni Jesus walang makain. Di ba? Sinasabi ba ng mga, bakit sumusunod pa tayo sa Diyos? Naghihirap naman, di ba? Pero tingnan natin ang mga tao, kaunting problema lang, kaunting walang makain, kaunting sakripisyo, parang sinisisi na, Lord, bakit ganito kami? So, ang pagtingin natin sa mga pangyayari o sitwasyon ay hindi kaugalian ng mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano noon, si Pablo, minsan hindi nakatulog, minsan hindi nakakain. Yan. Sabi ni Pablo, yung sakripisyo ninyo, ay nako, katiting lang yan sa sakripisyo namin noon. Kaya yan din ang dapat tingnan natin kasi yun ang struggle ng lahat. Minsan malungkot, walang pera, walang makain, pero hindi sinasabi nila noon na pinababayaan sila ng Diyos. Kasi nag-exist ang mga bagay na yan
upang ma-realize ng tao ano ba ang dapat i-secure ng tao. Gaya ng ngayong Pasko, gusto mong maraming handa, masaya, hindi pwedeng naghihintay ka lang. Kung gusto mong maging masaya ngayong Christmas, gagawa ka talaga ng strategy, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng, ikaw ang gagawa mismo, pagplanuhan mo yan, para yan ay magkatotoo. Kaya tinawag si Jesus na dakila ng kanyang ama dahil hindi siya nagrereklamo. Kahit sa kamatayan na, sinabi ni Yahweh na ang pagkasilang ni Jesus ay upang ialay ang kanyang buhay. Nagreklamo ba si Kristo dyan? Sabi niya, Ama, sana wag, pero kalooban mo. Nang ibig sabihin na kahit sa kamatayan si Jesus ay yun na kanyang pinaka-purpose, di ba? So bakit siya magreklamo, bakit siya umayaw? Yun ang kanyang layunin, bakit naparito siya sa daigdig na ito, na kahit sa kamatayan ay okay kay Kristo. Nang ibig sabihin, kung tanggap natin, kung ano tayo, anong purpose natin, diyan ka maging masaya at malaya sa daigdig na ito. Yan ang pinaka-tumpak na explanation para ang tao ay magkaroon ng complete happiness sa daigdig na ito. Huwag natin gayahin yung iba. Iba ang purpose nila eh. Di ba? Kung may mga taong ganito, yun ang purpose nila. Huwag mong gayahin siya kasi meron tayong sariling purpose sa daigdig na ito. Kaya sana yung maging sana mo, yung akma sa pagkatao mo at purpose mo sa daigdig na ito para magkaroon tayo ng complete happiness sa daigdig na ito. So kung meron mang kaunting sakripisyo, huwag niyong sabihin, pagod na ako Lord, ayoko na. Dahil lahat ng tao ay nagsakripisyo din. At yung mga bilyonaryo, may sakripisyo din yan. May sariling sakripisyo. Kaya sa panahon ng Christmas, huwag niyong sabihin malungkot. Kasi ikaw lang talaga, ikaw yung nagpapalungkot sa Pasko mo. Okay? Hindi ang panahon, hindi ang Diyos, kundi ikaw. Okay? Kaya kung may kaunting aberya, sa iyo po yan. Kung gusto mong ayusin, pagandahin, paliwanagin ang Pasko, then mangyayari po yan. So, yung iba, di na daw niya kaya ng mabuhay. Yan. Umaayaw na sa buhay. So, nakiayo na lang sa hindi maganda. Yung iba, mahalaga ay makakain at mabuhay kahit hindi maganda. So, hindi pa rin kasi ang result sa mga hindi maganda ay hindi pa rin maganda. Okay? Yan ang pinaka dapat pag-ingatan ng tao sa daigdig na ito. Napakaliit lang na sakripisyo kumpara kay Kristo. Okay? Kaya napakaliit lang yung mga sakripisyo natin. Hindi lang makakain ng isang sa lunch time, reklamo na tayo agad. Bakit para sa atin, parang pinahirapan kami Hindi. At dumating talaga sa time na ganun ang mangyayari sa tao para mapaghandaan ng tao kung anong dapat niyang gawin. So sana, ang magandang implikasyon, sana dumating ang takdang panahon na magpakawais tayo. Matututo tayo. Yun ang pinaka-the best. Okay? Magpakatalino tayo. Gamitin ang natitirang panahon para sa maka-Diyos na adhikain. Kasi ano ba sabi ni Pablo sa Romans 13:11-14? Gumising na tayo sa pagkatulog. Tulog ba mga Kristiyano? Hindi ibig sabihin tulog na natutulog. Tulog talaga mga Kristiyano. Minsan hindi tayo natututo. Kaya tulog. Pag may problema, umiiyak. Di ba? Sino bang walang problema? Kahit ako, marami akong problema Okay? Kaya dapat gising na gising ang mga Kristiyano. Kasi mga realidad ito. Nag-exist ang mga ganito para paalaala, oy, ayusin mo, baka ganito mangyari sa iyo, di ba? Yan ay mga reminders ng nature. Nature ba yon? Ang problema ay naging nature na ba? So, reminders yan sa tao para by next time ay kaya niyang ma-anticipate yung result, yung pwedeng mangyari sa buhay. Okay? Gumising na tayo sa pagkatulog. Ang pagliligtas sa atin ay malapit na. At tayo'y magsimulang manalig sa Kanya, sa Diyos. And then pangalawa, sabi ni Pablo, italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti at huwag sa magulong pagsasaya.
Meron bang magulong pagsasaya? Ang akala kasi natin sa pagsasaya, masaya. Meron palang magulong pagsasaya. Yung mga result baga na kahit masaya ka ngayon, ang result pala ay hindi maganda, yan ay magulong pagsasaya. Okay? So paghariin ang Diyos upang maghari sa puso ninyo ang mga inaasahan ninyo ngayong Pasko. Kasi ang Diyos ang control ng lahat. Lord, gusto ko maging ganito. Ay di, paghariin mo ang Diyos. Okay? Lord, sana ganito. Ay di, gawin mo. Paghandaan mo para yun ang mangyayari ngayong Pasko. Okay? Sabi nga ng hugot ng isang kabataan, wala akong ibang gusto sa ngayon, kundi ayusin mo na ang sarili ko at iiwas sa mga taong akala ko ay totoo. Yeah. Minsan ganoon tayo, di ba? Nararanasan ng mga tao ang ganong sitwasyon sa buhay dahil nakikita kasi nila ang kahinaan mo, kaya madali kang maluko. Di ba? May mga taong madaling naluluko sa daigdig na ito kasi nakikita nila ang kahinaan mo. Sabi nga ng mga expert, huwag niyo ipakita yung kahinaan ninyo. Kasi doon kayo pababagsakin. Hindi lang sa daigdig, maging sa kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Okay. So, dapat talaga magpakawais ang tao, magpakatalino. Hindi pwedeng ang daigdig kasi puro sitwasyon problem-solving situation ang daigdig. Ngayon, kung ipakita mo sa problema ay kahinaan, ay nako, manghihina ka. Sabi nga nila, kung ang pagtingin mo sa daigdig ay puro problema, anong mangyayari sa atin? Pero kung ang pagtingin mo sa daigdig, puro opportunity, yan. Na doon ka matututo, lumago, para bagang excited ka na mangyari ito para may matutunan ako, di ba? So kung ganoon ang mindset ng tao, yan, more than pa sa Pasko yung biyaya mo sa daigdig na ito. Kung nakikita nila yung mga maka-Diyos na pagkatao sa isang tao, respeto ang ibabalik nila sa iyo. Yan. Sabihin natin, tayo'y Kristiyano, binyagang, mananampalataya. Kaya, ibig sabihin, kahit yung nature ay kahit ang diablo gumagala, kilala ka namin Jesus. O, di ba? Diablo na yon. Ano ang pakay ninyo sa amin? So, ang nature ay bumabalik, parang ibinabalik din yung nature kung anong ipinapakita mo sa tao, sa nature, sa environment. Kung anong meron tayo sa daigdig na ito, ipinapakita, binabalik sa iyo kung anong ipinapakita mo sa tao, sa environment, o sa lahat, meron sa daigdig na ito. Kaya ang mga Kristiyano ay naging responsible yan. Kahit sa mga hindi nakikita. Yung mga hindi nakikita sa gabi, yun ay araw ng mga nilikhang hindi nakikita ng tao. Yung umaga naman ay para sa mga tao. Yung gabi ay sa mga hindi nakikita. Pero yun nga, ang gabi ay ginawa ng tao, parang araw na rin. Kaya yun, nagkaroon ng hindi magandang, minsan pinapahirapan din tayo sa mga hindi nakikita. So mga kapatid, mas maigi sa tao na marunong siyang tumingin. Kaya diba sa Misa de Gallo ay sinabi ni Cristo na dapat marunong kayong magbasa sa pakiramdam ng tao. Sa panahon natin ngayon, lahat dapat marunong ang taong makiramdam para ma-anticipate niya. Okay? Para mapaghandaan niya, para maging maayos. So mas maigi na daw yung malamig ang iyong Pasko kaysa malamig ang iyong relasyon kay Kristo. Kaya kung ang interpretasyon natin sa Christmas ay material, minsan ma-disappoint ka dyan. Kasi may mga taong wala ding ikabigay. And then sabi natin, kuripot naman to. Hindi, meron nga eh. Hindi naman lahat may pera ngayong Christmas. Kaya dapat ma-anticipate mo yan. Baka marami siyang sponsorship yan, di ba? Kaya ang akala natin ay mayaman, hingian natin. Baka marami din siyang sponsorship. Kaya huwag kayong ma-disappoint kung may mga taong hindi nagbigay. So mas maigi na daw yung malamig ang iyong Pasko, huwag naman yung malamig ang iyong relasyon kay Kristo.
dahil lang sa mga disappointment na wala kang pera, na walang makain, na hindi kumpleto. So, ibang pagtingin yan. Okay, mga kapatid? Para hindi tayo ma-shock, hindi tayo ma-disappoint sa mga bagay-bagay o pangyayari sa daigdig na ito. So, tingnan natin yung maka-Diyos para kahit wala ay happy pa rin. Doon kasi nagkaroon ng relief yung pakiramdam ng tao sa panahon na naintindihan niya yung sitwasyon, yung panahon, at maging kung anong meron tayo. Kasi doon ka magkaroon ng complete happiness sa daigdig nito. So sana, yung mga sana natin ngayong Pasko, trabahuin natin para maging reality siya, hindi lang sana. Amen? And the name of the